Ibig sabihin may mali dun sa pag-aalaga mo dahil nga puro sakitin yung mga ibon mo, lagi nagkakasakit, kaya ang iniisip mo puro gamot. Kailangan ng mindset ay what's up sa inyo mga kalapatids? Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolop TV. Samahan niyo ako sa episode na ito. Titignan natin yung ating mga alaga, yung kanilang kalagayan, sapagkat ilang araw nga tayong hindi nakapagpakawala o hindi nakapagpalipad dahil sunod-sunod yung pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Halos isang linggo din yon mga kalapatids. Kanina nilinis ko na yung mga nahulog nilang balahibo, pero naglulugon yung mga yan, lalo na itong ating ibon na ito na si Angel, at yung dagit natin na si Naruto. Naruto yung pinangalan natin mga kalapatids, courtesy of Sir Katzman ng Kingdom of Saudi Arabia. Panapan siya niya ng ating dagit na yan. Yung mga panlipad natin sa north, ito isa, dalawa, tatlo, apat, at syempre si Angel, sasama na natin yan. 5 yung ating ililipad sa norte. Samantala dito tayo sa dalawang ibon natin na kinukondisyon, at kung matatandaan ninyo sa ating previous episode ay sinimulan natin yung pagkukondisyon sa kanila, dine-deworm na natin sila mga kalapatids, at ngayon nga natapos na rin yung deworming period nila, so cleansing na tayo mga kalapatids na kanubi. Herbal method lang yung ginagamit natin sa kanila, wala namang mga sakit kasi yan, mga parang nililinis lang natin yung mga dumi na naipon sa kanilang katawan at pina-flush natin. Kung mapapansin niyo yung kanilang mga dumi, pasintabi sa mga kumakain yan at may merienda, ayan, medyo basa kasi nga nasa proseso tayo ng paglilinis sa kanilang panloob na sistema, pero eventually magiging okay din yan mga kalapatids. Eto medyo maganda yung dumi nito dahil matagal na natin sinimulan yung pag-cleansing nito. Ganun pa man, kung ano yung binibigay natin dito, yun pa rin yung ina-apply natin dito para sabay na sabay yung ginagawa nating sistema sa kanila. Samantala dito sa cage na ito, kung matatanda ninyo, dito nakalagay yung dalawang inakay na i-out natin, at yun nga, na-out na natin siya mga kalapatids. Kaninang umaga may pumunta dito sa atin, may nag-acquire na, kaya doon sa mga nag-PM, sa mga nag-inquire, pasensya na kayo mga kalapatids, meron nang nauna. Ayoko naman i-commit yung aking sarili dun sa mga reservation kasi nga maraming nagpapa-reserve para hindi rin tayo masira. Sinabi ko na lang, paunahan na lang. At kaninang umaga nga, kung di ako nagkakamali, wala pang alas 8, may kumatok na dito sa atin. Nagtataka ako, kala ko yun yung kausap kong maghahakot ng mga scrap dito. Yung pala, si Sir Gilier Gamboa na pala na kausap natin ng mga nakaraan, at talagang dinayo niya pa yung ating mga alaga at pinick up niya mga kalapatids. Kaya maraming salamat Sir Gilier sa yung effort, at sana ay maalagaan mo ng maayos yung mga ibon na yan, maging flyers mo eventually dyan na tumanda sa'yo at magbigay sa'yo ng kaarangalan. Alright, doon naman sa mga nag-inquire at nakausap natin, pasensya na talaga kayo dahil nga limitado lang yung ating kayang i-breed, dahil nga kita nyo naman konti lang yung ating mga materyales, at hindi tayo nagpaparami ng ibon. Ganun pa man, kung sakaling meron tayong magiging available na i-out, update ko na lang kayo mga kalapatids dito pa rin sa ating tambayan. Kaya tutok lang dito mga kalapatids sa mga susunod na update ukol sa bagay na yan. Gusto ko na silang paliguan o i-force bath nung mga nakaraang araw, kaya lang tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ulan, kaya pinagpaliban natin yung pagpo-force bath sa kanila. Buti na lang kahit papaano mga kalapatids, tumigil na yung pag-ulan, pero panaka-naka pa rin yung ulan, maya uulan tapos titigil, tapos uulan uli. So siguro sa mga susunod na araw na lang natin tong dalawang na to papaliguan. Kapag sumikat na o nagpakita na talaga si Haring Araw, idadamay na rin natin lahat ng ating mga ibon, pati yung mga naririto sa ating flyer slope, para lahat sila malinis. Yan ang mabilisang update natin dito sa ating kulungan. At bago ko makalimutan, sasamantalahin ko yung pagkakataon para i-shoutout at i-appreciate yung ating mga solid supporters na kalapatids laging nakatutok dito sa ating tambayan. Sila Kurtatan Wong, Michelle Angeles, Anthony John King Agabaw, Jaya Nacion, Team Capfreddy Vlog, Counter de Guzman, Mirna Asidillo, Liam Joseph De Lapa, Roy Hernandez, Labmac, AK Rigachuelo Wong, Rolly Reyes, Sir Thomas Bendoy, at syempre doon sa ating kaibigan na sila Carl Jail Hunsay, Kurot Tukurok, Jubert Ferrer, Johnski 15, Sir Alan Flores, Joffrey Ramos, Abergeles, Jeffrey Bayangos, Romel Zuniega, Jose De Mata Jr., Christian Benosilia, Bon Hilario Campos, Diego Caraga Salinas, Cruzan Pelenya,
at kay Sir Brian Bacani. Syempre, hindi rin natin nakakalimutan yung atraso natin kay Sir Paul Ryan. Babawi tayo kay Sir sa susunod. At kay Sir Katzman ng Kingdom of Saudi Arabia, ingat kayo dyan. At kay Sir RB, pinaparating niya yung kanyang pasasalamat sa atin dahil naging epektibo daw yung mga tips na ibinahagi natin sa kanya tungkol sa pagpapares. Ngayon daw ay nakapagpares na yung kanyang mga ibon. Masaya akong malaman yan, sir. Sana makapagpalabas yan ng isang malakas at malusog na inakay. Doon naman sa karagdagang katanungan mo, sir, tungkol sa pinagkaiba ng commercial ring at club ring at yung kung ano advantage ng club ring sa commercial ring, panoorin mo na lang yung ginawa nating video. Ilalagay ko na lang dyan sa my screen at doon sa ating description yung link. Shout out din kay Sir Jordan Puok. Yun, nagtatanong siya sa atin, isa siyang kanubi, nagtatanong siya kung ano yung cleansing sa kalapate. Ang cleansing basically, ano yan, yung paglilinis ng panloob na sistema, panloob at panlabas na sistema ng ibon para matiyak na malusog at walang sakit yung ating mga alaga. Ginagawa yan pagka tuwing ibibreed o kaya naman ay ililipad yung ating mga ibon. Para sa kabuuan ng mga dapat mong malaman tungkol sa pag-cleansing, ilalagay ko dyan yung episode na ginawa natin sa mga nakaraan dyan sa screen. Panoorin mo na lang at ilalagay ko din yung link dyan sa my description para masundan mo. At yun, may katanungan pa siyang pangalawa, ano daw yung best na patuka. Basically, best na patuka depende yan sa activity ng ibon mo. Halimbawa, kung ibibreed mo yan, dapat ang pinapatuka mo ay yung mayaman sa protina. Yan dyan yung mga breeder mix, kung ano-ano pa. Pagdating naman din sa liparan, flyers mix, siyempre panlipad. So depende yan, depende sa sitwasyon. Shout out din kay Sir Arnel Dane ng Lukban, Quezon. Pahabol niyang tanong, maganda daw ba yung rice probiotics? Hindi daw ba mabilis mapanis yun? At ano daw yung benefits ng probiotics? Alam nyo kasi mga kalapatid, sa paggawa ng probiotics, ang unang-unang ingredients na kailangan mo dyan ay yung lactic acid. Kasi dun mo i-culture yung lactobacilli o yung good bacteria na kailangan para sa probiotics. Ngayon, ang karaniwang ginagawang source ng lactic acid, pinagkukuhaan ng lactic acid sa pamamagitan ng pagpe-ferment ng bigas. Alam niyo yung hugas bigas mga kalapatids, yung pag unang hugas mo sa bigas, yung kulay puti pa yung sabaw, yun, pagka pinerment mo yun, magiging lactic acid yun. Kung mapapansin nyo, yung mga nabibiling commercialized probiotic, bakit wala ng bigas? Kasi mga kalapatids na kanubi, ang kailangan lang doon ay yung lactic acid, yung pinaka sabaw pagkatapos i-ferment. Ngayon, yung bigas na na-ferment na malsa na, normally tinatapon na nila yon mga kalapatids. Kinukuha lang nila yung serum na tinatawag, na yon ang lactic acid. Ngayon, kung may nakikita kayo na gumagawa ng probiotics, tapos makikita nyo yung probiotics nila may mga bigas-bigas pa, walang problema yon. Kumbaga hindi lang nila tinanggal yung yung bigas na naroroon. So kung ang tanong mo kung mabilis bang mapanis pag may ganun, sa palagay ko hindi naman. Wag lang mako-contaminate. Pagka na-contaminate, mabilis ma-deteriorate dahil nga bigas yan, organic materials yan, kaya ma-spoiled yan agad or mapapanis. So basically, yung nakikita mong probiotics na may mga bigas-bigas at yung mga probiotics na wala, halos parehas lang ng composition yun. Yung lactic acid kung saan doon nagkukulture yung lactobacillus o lactobacilli na good bacteria. So walang pinagkaiba yun. Pagdating naman sa benefits ng probiotics sa kalapate, mainly ito ay para sa good digestion and nutrients absorption. Para sa mga ibang detalye pa niyan mga kalapatids, panoorin nyo na lang yung episode na yan, ilalagay ko sa screen para sa iba pang impormasyon tungkol sa probiotics. Alright? Shout out din kay Sir John Rick. Tanong niya bakit 25 days na yung inakay niya pero maliit pa rin, parang 18 days pa lang at malakas naman magsubo yung mga breeders niya. Ano kayang problema? Well, ang nakikita ko siguro kinukulang ng pagbibigay ka ng patuka. Baka mamaya nagbibigay ka sa kanila ng patuka tapos papasok ko sa trabaho, then magpapakain ka na lang sa hapon. Normally pagka ganyang mga ibon, matakaw sa matakaw sa patukayan, and kailangan talaga tambakan mo na ng patukayan mga kalapatids. Kaya pagka ganyan may edad na, lalo na yung lalabasan na yung mga balahibo nila, matakaw sa patukayan kasi doon sila kumukuha ng pagdevelop o pag-usbong ng kanilang mga balahibo sa katawan. Kaya ang ginagawa ko, tinatambakan ko na yun ng pagkain mayat maya pa hanggat maaari. Pagka nagagawi ako dun sa breeder's cage, halimbawa umuwi ako ng bahay, then nagawi ako sa breeder's cage, lalagyan ko yan ng
patuka. Wala akong pinipiling time na ganitong oras magpapakain ako parang yung sa flyers. Walang ganun. Hanggat maaari tinitignan ko kung may laman. Pag walang laman, nilalagyan ko para dire-diretso yung susubo, dire-diretso yung pagtuka nila, dire-diretso rin yung development ng kanilang mga pangangatawan. Isa pang posibleng dahilan, dahil baka small bird naman talaga yung lahi ng breeders mo na hindi ganun kalakihan. So isang factors din yun na dapat mong i-consider. Pero ang may papayo ko lang sa'yo, hanggat maaari, dapat pag nakikita mo yung inakay mo, lobo-lobo dapat yung butchi. Laging puno yung laman ng butchi para mabilis yung development. At panghuli mga kalapatids, yung katanungan ni Striker Official. Shout out sa iyo kalapatids. Paano magpalakas ng resistensya ng mga kalapati lalo na pagka ganitong tag-ulan? Ito para sa akin mga kalapatids, ang resistensya kasi talagang nasa genes na ng ibon yan. Kaya nga isa sa mga factors na ginagamit ko sa pagpili ng mga kalapating aalagaan yung hardy type o yung mataas yung tolerance nila sa mga sakit. Kung hindi basta-basta nahawa, kung mahawa man, hindi kayang igupo basta-basta na mga karamdaman. Nasa genes yan nasa genes ng kalapati yan. Pero kapag ganito kasing tag-ulan, talagang uso ang sakit, lalo na yung mga respiratory. Dahil yan, nababasa yung kanilang mga dumi, at kapag nababad yun sa tubig, magpuproduce yun ng ammonia, isang gas na chemical na maaaring maka-irritate sa kanilang respiratory at makakuha sila ng karamdaman doon. Kaya mas maganda, may papayo ko, pagka ganitong maulan, ugaling malinis at tuyo yung kulungan ng ating mga alaga. Iwasang mabasa, lalo na yung mga poop nila, yung mga dumi nila, para maiwasan yung maaaring respiratory diseases. At isa pa, mas makabubuting sa isang linggo magkaroon ka ng isang araw na ibibigay mo sa iyong mga alaga para i-cleansing sila o i-flushing sila, mailabas nila yung mga harmful substance na nasa kanilang katawan at laging maging malinis yung kanilang pangangatawan, para nang sa ganun ay ma-maintain nila yung magandang kondisyon, magandang kalusugan. So ganun lang ginagawa ko. Hindi naman ako masyadong ma-vitamins, hindi ako nagagamot. Yung halimbawa, tag-ulan, magbibigay na ako ng Betracin. Hindi ako nagaganon mga kalapatids. Nagbibigay ako herbal. Pero yung mga chemicals na gamot, hindi ako nagpe-prevention ng ganun. Ang prevention ko sa herbal. Pero kung sakaling tinamaan na ng one eye cold, tinamaan na ng respiratory, may halak na, doon na ako naggagamot mga kalapati. Hanggat maaari, iwasan na humantong sa gamutan. So prevention, ganun lang yung aking ginagawang sistema. Kasi pag ang inisip mo anong gamot, ibig sabihin may mali doon sa pag-aalaga mo, dahil nga puro sakitin yung mga ibon mo, lagi nagkakasakit, kaya ang iniisip mo puro gamot. Kailangan ng mindset ay paano hindi aabot sa gamutan o yung hindi ka na magagamot. So ang pinakasusi ko lang doon, conditioning lang, cleansing, flushing at least once a week, tuwing Monday yan. Tapos bigyan mo ng mga herbal na nagpapataas ng immune system, nagpapalakas ng katawan. So yun, sana nasagot yung ilan sa mga katanungan ng ating mga kalapatids na kanubi na nagtatanong sa atin. At sa mga iba na may katanungan pa, i-comment nyo lang dyan at susubukan nating sagutin sa mga susunod nating episode. Pero ulit mga kalapatids, hindi tayo henyo, hindi tayo veterano, at lalo hindi tayo eksperto. Ito ay base lang sa aking ginagawang pag-aalaga na nag-work out naman, na nakikita ko naman na may mabuti at positibong resulta. Meron kayong mga sariling pamamaraan, malaya kayong gawin yun, pwede rin naman kayong gumaya dun sa iba. Mamili lang kayo ng sistema na angkop sa sitwasyon na meron kayo sa inyong pag-aalaga. So yun mga kalapatids, maraming salamat sa inyong pakikitambay at pakikipagkwentuhan dito sa ating tambayan, Chocobulok TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na yung notification bell para nasa ganun updated kayo sa mga susunod nating upload na video. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, dahil meron kang nakuha tips at kaalaman, huwag mo nang kalimutan mag-like, comment, share, para sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. Pakisuportahan at i-follow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!